Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sammy. Kasalukuyang nakatira dito sa May Laguna. Gusto ko lang ibahagi ang mga karanasan namin ng asawa ko noong nakatira pa kami sa May Taytay, sa May Rizal. Taong 1975. Nagtatrabaho ako bilang gwardiya sa isang kainan sa lugar. Nasa kalahating oras ang layo nito sa aming tinitirahan. Nangungupahan lamang kami noon sa isang bahay. Isa itong apartment na may 5 pintuan. Bawat pinto ay may isang kwarto, sariling banyo at kusina. May maliit na terrace sa likod kung saan ka pwedeng maglaba at magsampay. Masasabi kong maganda ang lugar dahil may sarili kang pinto. May sarili kang susi at may screen din naman ang pintuan at pintana. Kasama din namin sa bahay ang kapatid na lalaki ng girlfriend ko. Nag-aaral kasi ito sa isang universidad sa lugar. Wala naman akong problema dahil napakabait ng batang ito. Dahil hating gabi na ang uwi ko ay madalas ko itong maabutang gising at nag-aaral pa. Kapag alam nitong parating na ako ay iniinit na nitong pagkain at kaagad na hinahanda na sa lamesa. Kaya pagkarating ko kakain na lamang ako. Napakasipag din ang bata na ito. Dahil pagkarating niya galing sa eskwela, namamasada pa ito ng padyak. Kaya hindi na namin pinoproblema masyado ang allowance nito. Tanging ang pambayad na lamang ito sa tuition ang binibigay ng girlfriend ko. Minsan nga hindi na buo ang binibigay ni girlfriend dahil sa nakakapag-ipon ito na para sa tuition niya. Kaya nakakatuwa din na tulungan ng batang yon. Isang araw, ginabi ito ng uwi dahil sa may okasyon sa lugar. Maganda ang kita sa pamamasada. Pagka uwi nito ay nataon naman na wala kaming pasok ng girlfriend ko at nasa bahay lamang kami maghapon. Umuwi naman ito ng parang wala lang. Pero ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Tinanong ko ito kung napano siya. Sabi niya napagod lamang umano kakapadyak. Parang hindi naman ako makapaniwala. Lagi din naman kasi itong nagpapadyak at hindi lamang ito isang beses o hindi lang ito yung beses na ginabay ito. Pero hindi naman ganun yung kanyang reaksyon. Kinompronta ko siya. Sabi ko, may mga pagkakataon naman na ginagabi siya pero noon ko lamang siya nakitang nanginginig noon. Ang sagot niya sa akin, baka kasi sabihin mo na nababaliw na ako kuya eh. Bakit ka naman nababaliw? Ano bang nangyari sa pagpamamasada mo? Tanong ko dito. Sinabi naman ito na may nakita kasi siyang hindi niya maipaliwanag. Nasa bubong siya ng bahay na nadaanan natin papasok dito sa atin. Parang tao na mukhang hayop pero basta tao yung katawan kuya. Paglalarawan niya. Sinabi pa nito na naisip niya nga na baka adik yun at nagsuot lamang ng maskara. Pero nasaksihan niya kung paano ito tumalon-talon sa mga puno na nasa bakuran ng bahay. Kaya hindi niya maisip kung namamalikmata lamang ba siya o pinaglalaruan siya ng kanyang pananaw. Kagad ko namang sinabi dito na wag niya masyadong isipin yon. Baka kasi hayop lamang ito at namamalikmata lamang siya. Sinabi din ito na yun nga din ang naiisip niya. Pero alam mo to, kung naniniwala ka sa mga aswang, masasabi ko na aswang yung nakita mo. Sabi ko dito. Parang napatawa naman ito nang sinabi ko ang katagang aswang. Hindi kasi ito naniniwala sa ganung nilalang. Ilang beses mo na yung nakita to? Ay naman sa kanya. Yun pa lamang umano. Kaya't sinabihan ko itong sa susunod ay panoorin niya kung anong ginagawa ng nilalang. Sinabi naman ito na nagulat ito at natakot sa itsura niyang nilalang na yon. Kaya kaagad siyang mabilis na naglakad pa uwi. At yun na nga, nakauwi siyang parang nawalan ng dugo. Sobrang putla ng kanyang itsura. At dahil panggabi ang pasok ko noon, umalis na rin ako. Kinabukasan pagka-uwi ko ay naabutan ko naman si Toto na nakahiga pa rin. At ang nobya ko ay nagluluto ng lugaw. Tinanong ko ito kung ano ang nangyari kay Toto. Sinabi naman ito na mataas ang lagnat. Pinainom na niya ng gamot pero hindi pa rin humuhupa ang lagnat niya.
Sinabi ko sa nobya ko na hindi gamot ng siyensya ang makakagamot kay Toto. Nagtataka naman ito sa sinabi ko at nagtanong kung ano ang ibig kong sabihin. Ikinuwento ko dito kung ano ang nakita nito nung gabi. Halos hindi naman makapaniwala si Remy sa sinabi ko. Anong gagawin natin? Saan tayo maghahanap ng manggagamot? Sinabi ko sa kanya na may kilala ako na taga sa amin. Tubong Samar kasi ako at may kakilala akong albularyo na taga sa amin na nakatira na rin sa lugar kung saan kami nakatira. Dali-dali ako nagpaalam kay Remy na susunduin ko na muna manggagamot. Kagad naman itong pumayag. Mabuti na lang at pagdating ko sa lugar ay hindi pa nakaalis ang albularyo para magpasada ng kanyang tricycle. Kung kaya't kagad naman itong sumama sa akin, bit-bit ang maliit niyang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit sa panggagamot. Pagliko namin sa eskinita na siyang daanan papasok sa tinitirahan namin noon. Kagad na itong nagsabi na may marka ng aswang ang ilan sa mga kabayan sa lugar. Siguro may mga buntis sa lugar na ito kaya dinadayo kayo ng nilalang. Kagad naman akong umoo. May mga buntis nga sa lugar. Nakikita ko rin yung mga ito. Kaya hindi na nakakapanibago na may gumagalang aswang. Sinabi pa ng manggagamot na siguro bukas ang ikatlong mata ni Toto dahil hindi niya makikita ang nilalang kung ordinaryo lamang ang paningin nito. Dahil sa sinabi ng manggagamot, napaisip ako na siguro hindi alam ni Toto ang kanyang kakayahan. Wala kasi itong kaalam-alam kung ano ang nakita niyang nilalang at ni hindi ito naniniwala sa mga aswang at iba pang nilalang na hindi ordinaryo. Pagdating namin sa apartment ay kagad na siyang sinuri ng manggagamot at doon nga ay nakita nitong pati siya ay minarka ng aswang. Ayon sa albularyo ay alam ng aswang na nakita siya nito. Kung kaya't maging siya ay minarkahan na rin ng nilalang na yon. Mabuti na lamang at maagap ako sa pagtawag sa kaibigan kong albularyo. Habang tulog si Toto ay ginamot na ito ng manggagamot. At mahigit kalahating oras pagkatapos nitong gamutin, kagad din naman itong nagising. Nagtataka pa ito nang makita niya ang manggagamot at nangangamoy usok at langis na siyang kaagad itong nagtanong kung anong nangyari. Taas lang naman ang lagnat mo mula kagabi hanggang kaninang umaga. Kaya yan wala ding tulog yung ate mo. Mabuti na lang at day off niya ngayon. Paliwanag ko dito. Nagtaka naman ito kung bakit ganon ang amoy niya. Kaya't sinabi kong dahil yon sa gamot na inilapat sa kanya. Kung wala ang gamot na yon ay baka mataas pa rin ang lagnat niya hanggang ngayon. Napaisip ito kung anong nangyari sa kanya. At muli ang pumasok sa isipan niya ay ang nilalang na nakita niya sa may bubungan ng bahay sa kanto. Sinabi naman sa kanya na manggagamot na minarkan siya ng aswang dahil alam ng nilalang na nakita niya ito. Asahan mong magkukrus pa rin yung landas niyo ng nilalang na yun ha? Hindi ka nito titigilan hanggat hindi ka niya nabibiktima. Wika ng albularyo kay Toto. Dahil sa sinabi ng albularyo, ay tila ba nag-iba ang itsura ng mukha nito. Muli itong namutla. Kaya sinabi na lamang na manggagamot na noon yon, nung hindi pa siya nito nagagamot. Nakita mo yung nilalang kasi bukas yung ikatlong mong mata, Toto. Pagbibigay alam sa kanya ng manggagamot. Tinanong siya nito kung ano pa ang ibang nakikita niya maliban sa aswang nung gabi. Ay naman sa kanya, nakikita niya mga maliliit na tao na minsan ay sa likod ng aming apartment. Hindi yun basta-bastang tao gawa ng nakasuot umano ng puro puting kasuotan na may mga korona na gawa sa baging o hindi kaya iba't ibang uri ng halaman. Tumangulang naman ang manggagamot at sinabing mabuti at nilalang ng kanan ng kanyang gabay. Kung kaya't napakunot ng noo si Toto. Anong ibig mong sabihin, Manong? Ay naman sa albularyo, huwag siyang matakot sa mga nakikita niya. Malakas ang kanyang gabay at kayang-kaya niyang harapin ang mga nilalang kung gugustuhin niya. Napamaang naman kami dahil sa sinabi ng manggagamot. Pero nagsabi si Toto na gusto niyang ipasarado ang ikatlo niyang mata. Nagulat ang manggagamot sa sinabi nito. Kung yung iba,
Nagpapabukas. Siya ipapasarado niya. Sinabihan siya ng albularyo na pakiramdaman niya muna ang sarili niya. Malay mo may dahilan kung bakit bumukas ang iyong ikatlong mata. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin ito na uwi na. Nagsabi rin ito na kapag kailangan ko ulit ang tulong niya ay huwag akong magdadalawang isip na sunduin siya. Nagpasalamat naman ako dito at hinatid ko na ito sa kanilang barangay. Samantalang sa bahay naman ay hindi pa rin lubos maisip ni Toto na bukas ang kanyang ikatlong mata noon. Naninibago ito sa mga bagay at nilalang na kanyang nakikita. Pero wala naman itong magawa kundi ang pakiramdaman na lamang ang sarili at magmatiyag sa paligid. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nagising na nagduduwal si Remy. Ang buong akala ko ay masama lamang ang pakiramdam niya o hindi kaya ay may nakain ito at hindi natunawan. Pero maya-maya pa ay naaalala ko ang pagbanggit nito na gusto niyang magkaroon ng anak. Muli, inobserbahan ko ang mga kinikilos na ito at hindi ko naman napigilan ang mapangiti nun. Sa isip-isip ko ay buntis na siguro ang asawa ko. Mukha na kasing naglilihi yun. Kung kaya't sinabihan ko ito na magpa-check up kami ng araw na yon. Pumayag naman ito dahil ayon sa kanya ay hindi niya na kinakaya ang pagsusuka. Kung kaya't kaagad kaming pumunta sa klinika. Kinunan siya ng dugo at ihi para sa pagsusuri nun. Bago kami umuwi ay bumili din kami ng pregnancy test. Sinubukan namin ito kahit lumagpas na dapat sa oras ng pagkuha. Nang masuri ito ay yun na nga, buntis ang nobya ko nun. Kaya't gano'n na lamang ang aming kasiyahan. Hindi kasi namin inisip ang tungkol sa pagbubuntis ni Remy pero ngayon ito na't binigay sa amin. Kung kaya't gano'n na lamang ang tuwa naming mag-asawa. At biglang nasabi ni Remy kay Toto na baka ito na yung dahilan kung bakit nagbukas yung ikatlong mata mo to. Ikaw yung magbabantay sa ate Remy mo. Wika ko naman dito. Kaya naman napaisip ito at yung dating mukhang naguguluhan. Para bang luminaw yan na yung itsura niya. Siguro ay naisip na nito na kailangan niya niyang bantayan ang kanyang pamangkin. Dahil sa nalaman ay kaagad na kaming nagplano ni Remy na magpakasal. Kahit mayor lang. Kaagad na namin itong inasikaso at hindi na namin pinatagal pa. Ilang malapit na kaibigan lamang at aming pamilya ang aming inimbita. Naging maayos naman ang selebrasyon ng aming kasal. Simple man ay nairaos naman ito ng maayos. Kung kaya't panatag na kaming namumuhay ng maayos. Sa amin pa rin nakatirang kapatid ni Remy habang nag-aaral noon. Pero ngayon ay mas mahaba ng oras ng pamamasada ng padyak ni Toto. Ayaw na daw nitong iasa sa amin ang ate niyang kanyang bayarin sa eskwelahan. Siguro, iniisip din ito na marami kaming bayarin at kailangan ding paghandaan ang panganganak ni Remy. Aminado din kasi kami na minsan gipit din talaga. Naging maayos naman ang pagbubuntis ni Remy. Sinasamahan ko ito tuwing nagpapacheck up ito at minsan naman ay si Toto ang sumasama sa kanya. Hanggang sa umabot ito ng 5 buwan. At doon ay unti-unti na kaming nakakaramdam ng hindi maganda sa paligid. Si Toto na mismo ang nagsabi sa akin na pumunta sa kaibigan kong albularyo pagkatapos noon para magtanong kung anong pangontra sa mga aswang. Aminado na rin kasi itong may nakikita siyang hindi maipaliwanag na nilalang sa lugar namin. Nung gabing yon ay pumunta ako sa lugar ng aking kaibigan. Maaga pa naman, gising pa ang mga tao sa kabilang pinto ng apartment. Si Remy naman ay kumpiyansa din ng gabing yon kaya lumabas ito sa may maliit na balkonahe at kinuha ang mga nakasampay na damit. Pero bigla na lamang itong napatili ng malakas nang may bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Mabuti na lamang at nakauwi na rin ang oras na yun si Toto kaya't mabilis niyang sinukloklohan ng kanyang ate. Ayon kay Remy, tila pusa lang ang pakiramdam ni Toto sa nilalang. Kaagad niya lang umano itong dinakot at inahagis noon. Nagulat si Remy sa lakas ng kapatid niya.
Napakalaki ng nilalang na yon pero dinakot niya lang. Ultimong si Toto ay hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang ginawa. Kagad nitong pinaupo ang kanyang ate sa sofa. Pinainom ng tubig. At habang nagpapahinga ito ay dumating naman kami ng kaibigan kong albularyo. Kaagad nitong ikinuwentong itsura ng nilalang na animoy isa itong tao. Perong punong-puno ng balahibo ang mukha niya. May maitim na balat at mahabang kuko na noong mga panahon na yon ay bumaon pa ng bahagya sa braso ni Remy. Nakumpirma ng albularyo na aswang ang umatake kay Remy noon, kung kaya't kailangan na naming doble ng pag-iingat. At nang ikinuwento ni Remy ang ginawa ni Toto sa nilalang, napangiti ang albularyo. Sinasabi ko na nga ba, may nakatagong talento ang kapatid mo, Remy. Napakunot naman ng noo si Toto na noon ay nakikinig pala sa aming pinag-uusapan. Ano pong talento yung pinagsasabi ninyo? Talento na kayang-kaya mong manggamot at tumarap sa mga nilalang. Mas lalo itong naguluhan sa sinabi ng manggagamot. Tinanong sila ng albularyo kung taga saang probinsya ba sila. Ay naman kay Remy, taga-Panay talaga ang kaninununuan nila. Tanging ang tatay lamang nila ang nagpursige na magtrabaho sa Manila, kung saan nakilala nitong nanay nila noon. Nagsama ang dalawa at nagkaroon ng 2 anak. Sila. Pero umuwi ang kanilang ama sa probinsya. Naiwan sila mag-iina at mula noon ay hindi na nila nakita pa ang kanilang ama. Kung gano'n ay kailangan mong makilalang pinagmulan mo, Toto. Sumagot naman si Toto na uuwi lamang siya sa lugar ng kanyang ama kapag nakapanganak ng kanyang ate Remy. Dahil dito ay nagsabi naman ng albularyo na sasama siya rito dahil gusto niyang malaman ang pinagmulan ng kakayahan ni Toto noon. Nang sa ganoon ay malalaman niya kung paano ito gabayan. Pumayag naman si Toto at Remy sa plano ng manggagamot. At nang gabing yun ay binigyan ito ng pangontra si Remy. Nagpasalamat naman kami dito. Nagkwentuhan lamang saglit. Manong-bano, sa palagay ko na napalakas yung paghagis ko sa nilalang. Baka iintay nun kinabukasan. Mabuti nga gano'n at bantayan mo kung sino sa tingin mo yung tao na pinaghihinalaan mo. Wika naman ng albularyo nun. Kaagad naman itong sumang-ayon sa tinura ng albularyo. Mabuti na lamang at pareho kaming may pasok sa araw, kung kaya't hindi ako nag-aalala na maiwan si Remy na mag-isa sa bahay. Sa hapon naman ay sinundo ko na ito sa kanyang pinapasokang trabaho. Ganito nang ginagawa ko araw-araw simula nung nabuntis ang asawa ko. Mas gusto ko itong hinahatid at sinusundo sa trabaho noon. Nang sa ganitong paraan ay masigurado ko ang kanyang kaligtasan. Pagdating namin sa kanto papasok sa may tinitirahan namin, may natanaw kaming lalaki na todo ang bantay sa bahay ng isang kapitbahay namin na noon ay nasa 7 buwan nang nagbubuntis. At sa unang pagkakataon ay nakasaksi ako kung paano maglaway ang isang tao noon. Kasunod nito ay ang pag-amoy-amoy niya sa hangin. Nagulat na lamang ako nang makita ko itong nakatingin na sa amin ng asawa ko at nakangisi. Pero bigla namang napawi ang ngisi nito nang tinawag ni Toto ang pangalan ng kanyang ate Remy. Tila ba nagtiim ang bagang ng lalaking ito pagkakita kay Toto noon. Nang makalapit si Toto sa amin ay kaagad namang naglakad palayo ang lalaki. Pero paika-ika ito habang naglalakad na tila ba masakit ang balakang niya. Nakita ko naman ang pag-angat ng kilay ni Toto noon. Ate Remy, Kuya Sammy, halina po kayo, sabay na tayong umuwi. Sa tindahan naman na aming madadaanan ay meron din doong matanda na naglalako ng isda. Kaagad nitong tinawag si Remy para benta ng isda pero si Toto ang lumapit dito at kumausap. Nagulat kami ni Remy nang magsalita ng, "Gaano ka sariwa yung isda mo, Manang? Sigurado ka bang kapag pinatakan ko ng langis ang isda mo ngayon hindi yan magbabago ng amoy at anyo?" Diretsyong tanong nito sa ginang na siyang biglang pag-iba ng mukha noon. Animoy nagulat ito at maya-maya ay galit itong tumalikod. Tinawag pa nitong bastos at walang galang si Toto noon.
Ganun na lang din naman ang gulat ng nagbabantay ng tindahan kung bakit ganun ang sinabi ni Toto. Kilala kasi itong pala kaibigan at marespeto sa taong kinakausap niya. Pero nung oras na yon, yun ang kauna-unahang nakapagsalita ito ng ganun sa tao. Sinabi ko na lamang sa mga ito na pinoprotekta nito ang kanyang ate sa mga nilalang na hindi namin kapareho. Kung kaya't napatango na lamang ang ale at nagtanong ito kung may alam ba si Toto kung paano malalaman na normal ang isang tao kaysa sa hindi nun. Hindi na lamang ako umimik pa. Ayoko din namang sabihin sa mga ito kung ano ang meron sa bayaw ko. May iba kasi na naniniwala. May iba naman na mapangkaliwa. Kaya para maiwasan ng gulo lalo na at nag-aaral pa ito, ay tinatago namin kung ano man ang kakayahan niya. Pagdating sa bahay, ay hindi na nito pinaglaban ng aming mga uniforme ang kanyang ate. Ito na mismo ang gumawa nun, at ako naman ang nagluto ng aming hapunan. Natutuwa naman ang aking asawa habang pinapanood kami sa aming mga ginagawa. Pagkatapos nitong maglaba ay mas pinili nitong sa loob ng CR nito isinampay ang aming mga damit. Hindi na ito pumayag na isampay namin ito sa balkonahe, lalo na yung damit ni Remy. Hinayaan na lamang namin ito. Pagkatapos naming maghapunan ay nagpaalam ito na mamasada ito ng 3 oras. At dahil alam naman namin ang pangangailangan nito ay hindi na lamang kami tumutol pa. Hindi naman kami makatulog habang wala pa ito. Lalo na at iba't ibang huni ang aming naririnig ng gabing yon. Yung isang huni, parang bumubulong lang. Pero ramdam namin na nasa malapit lamang ito. Yun bang nasa bintana lang ito sa balkonahe kung saan kami naglalaba. Nang oras din na yon ay animoy init na init ang pakiramdam ni Remy. Gustong gusto nitong bumaba o di kaya buksan ang bintana. Pinagalitan ko ito. Naalala ko naman ang langis na binigay ng kaibigan kong manggagamat. Kaagad ko itong kinuha at hinaplusan ng tiyan niya. Doon ko naman narinig ang mahina pero umaangil na tunog ng nilalang sa balkonahe. Kung kaya't mabilis akong tumakot ng asin. Sinabuyan ko ito. Nagulat pa ako nang tila ba may tinamaan akong nilalang. Nakarinig ako ng paglipad. Humuni ang napakalakas na pakpak nun. Mahahalata namang nasa malayo ng nilalang dahil sa klase ng paghuni niya. Nagtataka naman kami kung bakit gano'n na lamang kaagresibo ang nilalang na yon. Napakaaga pa kasi para manlalakay na ito. Hindi ko man alam kung ano ang tamang oras para magsilabasan ng mga ito. Pero hindi pa kasi nag-aalas 10 ng gabi kaya medyo maaga pa sa pakiramdam ko. Nag-aalala naman kami ng gabing yon dahil hindi pa nakakauwi si Toto. Hanggang sa sumapit ang alas 11:30 ng gabi, saka pa lamang ito nakarating. Tila ba pagod na pagod yon. Tinanong naman ito ng kanyang ate Remy kung saan ito nanggaling. Dali-dali itong nagkwento na tumulong ito sa mga tanod para habulin ang isang aswang. Tinanong namin kung saan nila nakita ito. Sumagot naman ito ng sa isa sa bubong ng mga bahay na may malapit ng mga anak na buntis. Nagkagulo sa bahay ng mga ito. Nagkataon naman na nagpapatrolya mga tanod at siya'y pauwi na rin. Nang makita niya ang nilalang na abalang-abala sa pagsilip sa bubong na animoy may butas doon. Kung kaya't kaagad niyang tinawag ang mga tanod sa pasenyas na paraan. Itinuro niya sa mga ito ang nilalang. Pagkakita ng mga ito, ay tila ba natulala pa ang mga yon. Kung kaya't kaagad niya namang tinapik ang mga ito at dumampot na ng bato. Inasinta ang nilalang na yon. Tinamaan niya ang nilalang sa tenga na siyang umistorbo sa konsentrasyon nito sa pagsilip sa loob ng bahay na yon. Kaagad na tumalon ang nilalang sa bubong at tumakbo patawid sa kabilang bakod. Kung saan ang kabilang bakod naman ay sinabing medyo may kalakihan na creek na siyang nagsisilbing pagitan ng dalawang barangay. Hinabol nila ang nilalang hanggang sa kabilang barangay pero bigla itong pumasok sa mga kabahayan kung kaya't hindi na nila ito nasundan pa. Kaya ikaw ate magdoble ingat ka. Kung pwede wag na wag ka nang umuwi na mag-isa.
Hintayin mo si Kuya Sammy palagi. Tumango naman ito at nagsabi na ilang araw na lang din naman at hihinto na ito sa pagtatrabaho gawa ng malapit ng kabuwanan niya. Napanatag naman ako sa sinabi nito. Kung kaya't sinabi ko na rin sa kanila na balak kong papuntahin si nanay. Para may mag-alaga sa iyo at sa anak natin. Wika ko sa asawa ko. Wala namang problema dito na papuntahin ko man ang kamag-anak ko sa bahay namin. Noon pa man ay hindi na problema sa amin ang usaping pamilya. Dahil siguro wala namang magulang si Remy at Toto. At hindi rin kami nakatira sa poder ng magulang ko. At hindi din kami umaasa sa kanila. Paminsan-minsan ay kami pa ang nagbibigay sa mga kapatid ko. At wala namang problema sa asawa ko. Mabilis na lumipas sa mga araw. At tuminto na sa pagtatrabaho si Remy. Nasa bahay na lamang ito kasama si nanay kung kaya't panatag ako sa araw. Ganon din naman si Toto. Hanggang sa dumating ang araw na manganganak na ito. Hindi pa naman namin iniisip na manganganak ng asawa ko gawa ng kahit kabuwanan niya ay hindi pa ito talagang takdang araw para manganak siya. Umalis kami ni Toto sa bahay ng maayos ang kalagayan niya pero pagdating namin ng hapon ay hindi niya maipaliwanag ang sakit ng tiyan niya. Nang tanungin ko ito kung ano ang ginawa niya ng araw na yon, wala naman umano. Pumunta ito sa tindahan at bumili lang na makakain. Pero naroroon din umano ang babaeng gustong magbenta sa kanya ng isda nung nakaraan. Nakipag-usap pa ito sa kanya at nang akma na itong aalis ay hinawakan ng matanda ang laylayan ng kanyang damit noon. Napamura ako sa nalaman ko. Mabuti na lamang at maaga namang nakauwi si Toto ng araw na yon kung kaya't ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Dahil sa nalaman niya, kaagad na ginupit ni Toto ang laylayan ng damit ni Remy. Pinakuluan. Gusto pang magalit ni Remy dahil ginupit ang kanyang damit pero wala naman na siya magawa pa ng mga oras na yon. Pagkakulo na ng nilaga ni Toto ay kaagad niyang inilunod ang tela. At nang kumonti na lamang ang tubig nito, ay sakan siya kumuha ng kalahating baso, hinaluan ng asukal at konting asin bago ipainom kay Remy. Hirap na hirap pa sana itong inumin ang gamot na yon. Pero wala na siyang nagawa pa kundi ang sundin na lamang ang gusto nito. Pagkainom ni Remy ng gamot ay kaagad naman na kumalma ang pagsakit ng tiyan niya. Pero kaagad na nagsabi si Toto na, "Kailangan nang madala ni ate sa ospital, kuya. Tara na." Nagmadali ako sa pagtawag ng masasakyan para maidala namin ang asawa ko sa ospital. Sa pagsakay namin, nakita ko ang matanda na nakatingin sa amin noon. Tumatago sa mata nito na nakatitig sa taxi. Si Toto naman ay hindi umalis sa tabi ni Remy. Pagdating namin sa ospital ay ako nang nag-asikaso para makapasok ng asawa ko sa emergency room. Si Toto naman ay nasa tabi lamang ng kanyang ate Remy noon. Pero ang nakapagtataka, hanggang sa ospital ay naroroon pa rin ang matandang babae. At sa wari ko ay sinusundan talaga kami nito saan man kami magpunta. Hindi naman na ito nakalapit kay Remy dahil sa presensya ni Toto noon. Ilang sandali pa ay pinasok na ito sa labor room, kaya wala na kaming nagawa kundi ang maghintay na lamang sa labas ng pintuan. Sinabihan naman kami ng nurse na maghanap na mauupuan sa iba, pero mas pinili na lamang namin na maghintay sa labas ng pintuan. Ilang sandali pa ay lumabas ng doktor at nagsabi na kailangang maoperahan ang asawa ko dahil nanganganib umano ang buhay niya. Dumumi na kasi ang bata sa loob ng sinapupunan nito. Wala akong nagawa kundi ang pumirma ng kasulatan na pumapayag akong maoperahan ang aking asawa. Pagkatapos kong magpirma ay kaagad naman na siyang inoperahan. Namroblema naman ako ng pambayad namin sa ospital. Kahit may SSS naman kasi kami noon at konting naipon ay kulang pa rin talaga. Nagpaalam si Toto na uuwi muna. Sinabihan ako na huwag mag-alala. Makakalabas ang kanyang ate Remy at pamangkin ng maayos. Tumango na lamang ako sa sinabi nito, kahit pa hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad.
Medyo natagalan siya sa pagbalik. Yung pera ko na dala, naubos na sa pagbili ng gamot ng aking asawa. Yung nanay ko halos hindi na matigil-tigil sa pagtala kung saan kami kukuha ng pangbayad noon. Naisipan ko na mag-loan na muna sa ospesina para lang mabayaran ko ang kahit kalahati lang na bayarin sa ospital. Pero hindi nga ako maalika-alis-alis noon dahil hindi pa nakakabalik sa ospital si Toto. Medyo nainis ako. Madaling araw na nang bumalik ito. May dala itong mga pagkain namin at damit ko na bisan. Ganon din ang damit ng ate Remy niya at mga gamit ng bata na hindi namin nadala nung nakaraang gabi. Habang kumakain ay tinanong ko ito kung saan ito nagpunta at bakit napakatagal nitong bumalik noon. Hindi tuloy ako nakaalis para maghanap ng pera. Sabado na kinabukasan, wala nang opisina kaya hindi na ako makakapag-apply ng loan. Ang sabi nito ay wag na ako mag-alala. Dala na niya umano ang pangbayad namin sa ospital para makalabas na sa Lunes ang ate at pamangkin niya. Tinanong ko siya kung saan ba siya kumuha ng pera. Sumagot naman ito nang sa bahay na namin siya magkikwento noon. Kung kaya't kahit gusto ko nang malaman kung saan nanggaling, hinintay ko na lamang na makauwi kami. Nang makauwi at nakapag-ayos na ng aming mga gamit, doon na ito nagkwento. Inalok pala siya ng pera ng barangay na babayaran siya ng mga ito ng malaking halaga kapag nahuli niyang namiminsalang aswang sa lugar. At dahil sa nangyari sa asawa ko at sa galit niya sa nilalang kung kaya't hinuli niya ito nung Biyernes ng gabi. Tinanong ko kung paano niya nahuli, pero hindi na nito na idetalye pa ng maayos. Basta abala lamang daw ito sa pambibiktima sana sa isang buntis sa lugar. At kagaya ng nangyari kay Remy, ay isinugod din ito sa ospital nang wala sa oras. Dinudugo ng babae habang ang aswang naman ay nasa bubungan. Siya naman ay nakapwesto sa sanga ng mangga na nasa itaas ng bubong noon. Dahil sa pananabik sa ginagawa ay hindi na siya napansin ng aswang. Naging pagkakataon nito sa kanya para mahagisan niya ng lubid ang ulo nito at kaagad namang pumasok sa leeg niya. Sa bigla ng nilalang ay kaagad itong napalingon sa kanya na naging pabor na muli sa kanya para mahila ang lubid, para humigpit lalo ang tali sa leeg nun. Hinila niya ito pababa ng bubong. Marami pang nagulat na mga tao nang hinila niya yun pababa. Pagsapit ng umaga, ang nilalang ay naging ali umano ayon sa barangay. Yun ang ali na sinungitan niya noong nasa unang baitang pa lamang ng pagbubuntis ang kanyang ate. Kinuha naman ito ng barangay at hindi lang nila alam kung iminigay ang mga ito ang nilalang sa pulis o sinunog na lamang nila ito.